taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon na naman po tayong re-reaksyonan na mga video mga kababayan. This time po kasi dalawa po itong ating re-reaksyonan at pagtutugmain natin sapagkat sa wakas ay mukha lang po ayon sa ibang mga nagsasabi na parang naging abogado ni Kataps. Pero dito mga kababayan, sa atin pong matutunghayan ngayon ay sa wakas mga kababayan, mukhang galit na si Bato. Mukhang matigas na po mga kababayan sapagkat ayon sa kanya dito, heads must roll. Ayan po ng kanyang sinabi. At mukhang nagja-jibe po ito doon naman po sa pahayag ni Senator Tolentino after po na magkaroon sila ng secret meeting ni Cataroha, Senator Robin Padilla. Tatlo lang sila pagkatapos po ng naging reenactment. At ayon pa dito sa kanyang press conference mga kababayan, may nagtanong po sa kanyang reporter, kasama ba rito ang pinakamataas? At mamaya pakinggan natin mamaya ang sagot ni Senator Tolentino, mukhang kasama nga dito ang si Katapang mga kababayan. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Pakipindot po yung notification bell all or yung maliit na bell para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook, mga Messenger kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa inyo kabayan. Isama nyo rin po mga kababayan tong aking VMR channel Facebook page. Ang dami na po ang mga nagpa-follow. So mag-follow na po kayo mga kababayan. 1,000 po lang pumahigit yan. At syempre, Solid General Bantag din po ang ating FB page. Salamat sa iyo kabayan kung magpa-follow ka dyan. Ito na po ang ating re-reaksyonan. The Senate Committee on Justice and Human Rights will investigate on Tuesday, August 22, the escape of inmate Michael Cataroha from the New Bilibid prison. The hearing will be Corrections Review Corps compound in Muntinlupa City as a continuation of the panel's inquiry on the alleged mass grave at a septic tank inside the National Penitentiary. In a video released by Bucor on Sunday, August 20, Cataroha reenacted how he was able to escape by supposedly hiding under a garbage truck. Pag umikat yan, di ka tatamaan. Sabi niya, tumakas siya, sumabay sa mga bisita, ang dalaw, marami pong tanong na kailangan niyang i-explain paano siya nakasakay sa garbage truck. For Senator Ronald De La Rosa, Cataroha's escape is unacceptable. Ayan mga kababayan Cataroha's escape is unacceptable. Sobrang lapses. Sobra na that's unacceptable. Maximum security compound, malayasan ng isang preso. That's a mortal sin. Mortal sin niya. So dapat heads must roll. Heads must roll para hindi mangyari ito. Nakakahiya. The former Bucor chief says the heads must roll, nakakahiya, mortal sin. Ayan po ang mga sinabi rito ni Senator Bato de la Rosa. Sa wakas mga kababayan ay matagal-tagal na rin po natin inaantay po ito na manggaling mismo sa isang dating PNP chief at dati rin po naging Director General dyan nga po sa Bucor. Dahil sa una po nating napanood ito ay doon nga sa Senado nung nakaraan ay mukhang ayon sa iba hindi naman po natin to sinasabing totoo or yun na nga opinion po ng iba mukhang parang binibe ni Bato ito nga pong si Director Katapang. Pero dito mga kababayan, mukhang matigas na po ang bato at mamaya kay Senator Tolentino mukhang magja-jibe po itong pahayag ni Senator Bato. Extent of the command responsibility must be looked into to identify whether or not Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. should also be held accountable over the incident. Ang line of reasoning niya is that hindi naman talaga direkta siyang namamahala dyan dahil mayroong mga in the first place, may level of the chain of command. Kung baga, ang pinaka-in-charge talaga dyan is yung in-charge dyan sa maximum security compound.
Then after that, aakyat sa level yan ng superintendent Opo. ng New Bilibid Prisons. Then after that, kay Bucor Chief na yan. So titingnan natin kung hanggang saan yung abot yung command responsibility. Katapang, for his part, vows that all those involved will be sanctioned. He notes that up to 8 personnel that were on duty at the time of Cataroha's escape have been relieved from their post while the investigation is ongoing. Malaking po yan sa parusahan pagka pinabayaan po nila o natakasan sila ng PDL. Titingnan natin kung hanggang saan pwede maging makasuhan yung negligence ng mga gwardiya at that time. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Ayun nga po mga kababayan ang report ng UNTV ayon dito kay Katapang mukhang kung natakasan sila at mukhang iniiwas po niya rito ang kanyang sarili sa responsibilidad po na ito bilang leader po at bilang pinakamataas nga po dyan sa Bucor. Ngunit dito mga kababayan sa nagawang press conference kahapon ni Senator Tolentino ay mukhang hindi po siya rito ligtas. May nagtanong pong reporter kung hanggang saan daw po aabot ang chain of command or responsibility nito. Nauna na si Senator Bato na talagang kinakailangan talaga heads must roll. Heads pa ang pagkakasabi, so marami, 'di ba mga kababayan, mga ulo. Ngayon, naturalmente naman po 'yon dahil marami po talaga diyan ang maaari na may mga lapses. Kung sakasakali man mga kababayan, ilabas na natin yung parang sinasadya or pinatakas. Ito, kung wala pong ganong issue, malamang natakasan sila. Ibig sabihin mga kababayan, ay palpak po sila diyan. Tama ba? May mga pangalang lumalabas na mga notorious, matakot. May mga notorious nga mga pangalan eh. There is a big possibility. Kasi kanina, nung tinanong ko si Cataroha, kung na-monitor niya ba yon? Inadmit niya na nung una hindi niya ina-admit na pinag-uusapan na kung paano tumakas. Nung bandang huli, inadmit niya na pinag-uusapan at meron na raw mga nakatakas. Narinig niyo ba yun? Ayun. Nabingwit ko siya doon. Nung bandang huli, sabi niya, pinag-uusapan na rin namin na may tatakas, meron na rin nakatakas. Hindi lang niya alam kung bumalik. Ano po? Wala. May mga names lang ako. Pero nag-secret meeting kami sa sasakyan, Cataroha, ako at saka si Senator Padilla. Hindi nyo na-monitor yon? Nandun kami sa loob ng van. Ay, hindi ko na masasabi muna sa inyo yon. Ha? Hindi, ang isa sa mga pwede ko lang sabihin, isa sa mga nabanggit niya, kinakabahan siya sa mga pwedeng mangyari sa buhay niya. Pinatay na. At nagpapasalamat siya na hindi siya pinatay. Oo. Pero nung kami nasa loob ng sasakyan, may mga agam-agam din siya na delikado na rin yung buhay niya. Ay, hindi ko pwede sabihin yung iba. Hanggang doon lang ako. Hanggang doon lang ako sa sinabi ko. I'm not in a position to answer that question. May humingi siya ng proteksyon, oh. Oh, nakapasok nga kayo eh. Tsaka ang kitang-kita doon yung mga CCTV. Doon sa huling gate, siguro mga 7 o 8 CCTV. Sir, communication si Senator Bato on command responsibility, aabot ba ito kay General Katapang? Aabot kay General Katapang. Palagay ko. Sir, meron siyang effort to report complaints. Ang hirap talaga ng Bucor. Pero ikaw yung head eh. Oo, ikaw yung head. Aabot, sir, not because meron siyang involvement, but could be failure. Negligence or what, oo. Sir, ikaw kay LB, sabi mo 2017 pa hindi sumweldo.
Kaya mga kababayan, no, narinig nyo ang tinatanong pala ng reporter, medyo mahina kasi, ang sinasabi mga kababayan ay ayon doon kay Senator Bato, yung command responsibility, aabot ba kay Katapang? Ang sagot ni Senator Tolentino, pwede. So ibig sabihin mga kababayan, talagang may possibility na makalawit dito si Katapang mga kababayan. Ayan po hindi po natin sinabi yan, sinabi po ng dalawa nating magigiting na senador. At mayroon pa ritong sinasabi si Senator Tolentino na mayroon daw ni-reveal itong si Cataroha na mayroon na daw pong nakatakas. Mga kababayan, nakakatakot po ito Ayon na rin dito sa mga sinasabi ni Senator Tolentino. Hindi po natin alam kung pinatakas yon or mayroon talagang mission yun na dala. Baka kung sino na naman ang tumumba dyan mga kababayan kung inyo pong matatandaan, hindi nyo po naalala, di ba? Nag-ugat nga lahat ng kaso ni General Bantag doon sa isang vlogger or isang nagsasalita sa radio, isang press. Yun nga si Percy Lapid mga kababayan. At kung inyo rin matatandaan, di ba? Nakakatakot mga kababayan. Baka isa ito sa sinasabi ni Senator Tolentino. Sana po, mga kababayan, magulis-dili naman po sana itong mga tao, magkaroon po sana sila ng konsensya. Kung talagang pinalabas po sila dyan, pinatakas sila or binigyan sila ng mga hindi magandang mission sa buhay, sana po makonsensya po sana sila sa kanilang masamang balak mga kababayan. Ayan po ang ating nagawang reaction video dito. Muli, maraming salamat. Ito si BMR Channel. Sa darating na 2025 mga kababayan, ito po ang isa sa pinaglalaban ni General Bantag kung bakit po siya na iniipit. Kung galit ka sa droga, magbantag ka. At syempre, as always mga kababayan, Pilipinas, God, thank you, ingat.